Good day! Sa video po na ito, ituturo ko naman kung paano gumawa ng standard kaleidoscope sa modulo art or e-modulo art. Ang kailangan natin na design template ay ito. So kung mapapansin nyo, 4x4 grid pa rin ang design template ng standard kaleidoscope. Yun nga lang naka-diagonal formation. So ganyan. So ang mga mga halimbawa yung mga shape na ilalagay natin dyan, dapat ang itsura niya ay ganito. So ito dapat pag linagay mo dyan ay nakaganyan. So ang bottom nila nasa dito. Yan. So kung mapapansin nyo, ang kanyang itsura dapat kapag linagay natin is nakaganyan sila. So all the way hanggang sa last na shape. So ganyan dapat. So paano natin mailalagay yung shape na ganyan dito sa design template kapag gumawa tayo ng design na ganyan? So ito yung magiging itsura niya. So yan. So unang-una kailangan natin ang maging pamilyar sa template. So dapat itong side na to ay hinati sa equal parts. So ganyan siya. Dito naman sa side na to, dapat ang kanyang side ay nahati sa 3 equal parts. Same as this one and itong side na to. Okay? So ang sunod naman natin pong gagawin ay gumawa ng shape requirements. So para makagawa tayo ng ganito, kailangan natin itong mga shapes na to. Tinawag ko na lang itong type 1 at ito naman ay type 2. So para makagawa nito, sunod tayo dito sa next slide. Sa type 1, kailangan natin ang dimensions ng triangle ay 4.5 by 4.5 inches, 3 by 3 inches, and 1.5 by 1.5 inches. So dito tayo, insert, then shapes, then isosceles triangle. Kung wala sa recently used shapes, meron ditong basic shapes. Dito tayo. Yan. Then lagyan natin ng iuusog lang natin itong may dilaw na to to the rightmost side, then adjust natin ang side into 1.5 inches by 1.5 inches. So dito na yan. Next naman ay yung 3 by 3 inches. So kinopya ko lang to maliit, linagay ko dito, and adjust na lang po natin yung side shape format, yung size shape format, then ito ay 3 by 3. Yan. Okay, next, copy and paste ulit para dito sa 4.5 by 4.5 inches. Now, sunod naman natin itong gagawin, gagamitin natin itong mga shapes na to, and gagamitin natin yung feature ng merge shapes. So, para gawa natin yan, ito, i-click muna natin yung maliit, i-merge natin siya dito sa 3 by 3 inches. So, click natin yung maliit, then press and hold shift, then click the second image. Yan. So, parehas na sila na-select, yung dalawa na to. So, next naman ay i-merge natin sila. So, shape format ulit, then merge. Bago mag-merge shapes pala, kailangan po natin i-align ang dalawang shapes. So, align objects, align bottom, and align to the right. Okay, so hindi natin makita yung maliit, nasa likod siya. So ngayon, ang gagawin natin is click merge shapes and then fragment. Then, ito na yung sa 3 by 3 inches. So wala na tayong 1.5, pero mamaya lalabas na ulit yan. So ito, gagawa natin ng kopya. So copy and paste. So taas lang natin.
And then, ito naman ay i-click natin, i-merge natin siya dito sa 4.5 by 4.5 inches. So, click, then press Shift and hold. Then, click the 4.5 by 4.5 inches triangle. So, next, shape format, and then i-align pa ulit natin. So, align bottom and align to the right. Okay, so hindi natin makita ulit yung maliit na image, pero nasa likod siya nitong pinakamalaki natin triangle. So, click na natin yung merge shapes and then fragment. Yun, lumabas yung maliit, may fragment tayo maliit, and may fragment tayo na malaki. So, we have here now our type 1 shapes. Okay, alisan lang natin sila ng outline, and then ba natin ang kulay. Ayan. So, tapos na tayo para sa type 1 na shapes. Okay. Yan. Dumako naman tayo kung paano gagawa ng type 2 shapes. So, ito yung mga shapes na kailangan. Pero, ang gagamitin ulit natin dito ay mga triangles. Okay. Punta na tayo dito. Insert. Then, shapes. Then, triangle. Okay. Next. Ang dapat na dimension niya ay 4.5 by 4.5 inches. Then, sadad lang natin sa pinaka right side yung yellow part, yellow circle. Now, meron tayong isang right triangle. Then, para makuha naman natin yung isang, kailangan muna natin itong i-rotate. So, rotate muna natin siya ng flip horizontal pala. Flip horizontal. So, yan. So, next, copy and paste lang po natin ito. And then, yung isang size niya ay kalahati ng length ng side na to or ng height. So, ang shape format, then, kalahati ng 4.5 ay 2.25. So, yung height ang babawasan natin ng kalahati. So, 2.25. So, yan. So, ito, wala ulit outline. Okay. So, next. So, meron na tayong isang yan. So, ang gagawin natin dito para magawa natin yung shapes na yon, ito. Ayan. Merge shapes na naman po ang magiging sagot para makat natin sila ng ganyan, pira-piraso. So, again, punta tayo dito. So, para makat yan, gawa lang tayo ng kopya ng ito, ng maliit. So, copy and paste. So, dyan naman sa gilid. So, ito ay select natin, then itong maliit. Okay? So, next, shape format, and then align bottom and align to the left. Ayan. So, pwede na tayo mag-merge shapes. So, click merge shapes and then fragment. So, meron na tayo ng pangalawang image. So, para magawa naman natin itong nasa taas, kailangan i-copy paste na lang natin ito. Okay. So, ito malaki, and itong okay, copy and then paste. Yan. Then next, kailangan natin i-rotate ito. So, click natin, shape format, then rotate. Dalawa lang kailangan natin dito. Rotate right, then flip horizontal. Yan ang gagawin natin. So, rotate right, and then flip horizontal. So, meron na tayong ganyan. Next, the same thing gagawin natin dito sa green triangle. So, copy. Click natin to. Copy. And then, paste. And then, rotate lang ulit natin ng 2 beses. Pero, ang rotation na klase is
rotate right 90 degrees and flip horizontal. Yan, dalawa to. Rotate right 90 and then flip horizontal. So, rotate right and then flip horizontal. So yan, meron na tayong dalawang klase ng shapes. So ito na ang kailangan natin na requirement para makabuo tayo ng design template. So, dumako naman tayo sa kung paano ang orientation ng ating design ay ma-insert mo ng maayos. So, meron tayong dalawang klase ng output na magagawa natin kapag nag-insert tayo ng mga images or design dito sa mga nakat nating shapes. So, ayan. Dito kasi, kung mapapansin mo, ang pinaka-goal natin, dapat yung bottom side nandito sa part na to. Ganito po dapat ang mangyayari. Yan. So, kung papansin nyo, ito yung pinakababa ng design natin nandito sa part na to. Ganyan. Now, titingnan natin dito sa isang design, ang bottom part niya ay nandito sa part na yan. So, iniiwasan natin mangyari na itong design ay magawa natin during the competition. So, yan. So, dapat ang bottom sides ay nandito para yung image natin ay tama doon sa standard kaleidoscope design. So, paano to magagawa? So, nakadepende yan kung paano tayo nag-cut ng ating mga shapes. So, dadapan na tayo doon sa kung paano mag-cut ng shapes na ang orientation ay ganito. So, proceed na tayo kung paano mag-cut ng shapes para sa tamang design orientation natin. So, una, ang gagawin lang natin is kopyahin natin yung nakat natin na shapes. Ito, ang mga nakat natin. So, select natin lahat, then copy, and then paste natin dito. So, pagtabi-tabihin lang natin. Ayan. And ito. Next naman, yung type 2 shapes. Kopyahin natin to, then lagyan natin ulit dito. So ito na yung kailangan natin para makagawa ng tamang design orientation para sa ating standard kaleidoscope. Okay, ang una natin gagawin, palitin na muna natin yung image kasi medyo nakaka-consume siya ng ating slide. Ayan, so select muna natin to lahat. And then shape format and then group. Yan. Then pwede natin siyang palitin ganito. Pero bago ka magpaliit ng ganito, dapat i-press mo yung shift. Kasi kapag naka-press ka ng shift, hindi nagagalaw yung kanyang dimensions. So ganyan. So, mga 2.78 pwede na rin na para hindi na gumalaw talaga, punta tayo dito sa size, then click natin tong arrow na to, and then i-lock aspect ratio natin para kapag ginalaw natin yung height na 3 inches, sasabay na rin yung width na maging 3 inches. Ganyan. Yun na rin ang gagawin natin para sa type 2 na shape. So select natin all, and then group, shape format, then group natin, and then punta tayo dito sa size, and then dito sa arrow na to, and then lock aspect ratio, and then gawin natin siyang 3 inches din ang dimension. So ayan, medyo maliit lang ating mga images. So ang gagawin naman natin ulit ay dapat ito kasi ay nakatayo, so dapat nakaganyan siya para kuha natin yung tamang pag-insert ng design sa ating shapes. Dapat nakatayo siya ng ganito. Yan yung orientation na. Para sakto ang pag-rotate natin, kailangan pumunta tayo sa shape format, and then dito tayo sa rotate.
may arrow dito, click mo yan, and then more rotation options. Sa more rotation options, makikita mo dito na may height, width, and rotation. Ito ay dapat naka 45 degrees. So yan, okay na. Next naman, ito naman pangalawa o type 2 shapes. Kailangan naka 45 degrees rin ang rotation niya. Shape format, and then size, and then rotation is 45 degrees. So yan. So bago tayo mag-rotate, bago tayo mag-cut ng shapes, kailangan natin i-ungroup muna ang mga shapes. So shape format, then ungroup. Yan. Okay, ito ulit. Shape format, then ungroup. Okay. So para magawa natin yung mga required, kailangan mo nating isa-isahin mula sa pinakababa hanggang sa pinakataas na layer. Okay? So, tatabi natin muna to dito. At ang kailangan natin gawin ay kukunin ito. So, lagyan natin din sa taas. So, gilid lang muna. Pero kailangan natin isang kopya nito para makat natin siya ng shape. So, copy and then paste. So, yan. So, next, ito naman ilalagay natin sa pinaka-baba. Lagay natin sa pinaka-ibabaw. So, arrange. Then, bring to front. So, yan. Nakita natin. Bayan natin ang kulay. Yan. So, ang gagawin naman natin ay select natin all. And then, merge shapes. So, shape format. Merge shapes, and then fragment. So, ay nakita na tayong image. So, meron tayo dito. Ito. Itong nasa baba ang pinaka-importante. So, yan. Nagawa na tayo ng image. So, yung mga excess, kailangan lang nating tanggalin. Katulad nito. Yan. So, pagtabi-tabihin lang natin. Okay. Okay natin yung image. Yan. So, kapag nag-insert tayo na ganito yung itsura ng ating orientation, makikita mo naman, mapapansin mo naman yung orientation. Kung nasaan itong na yan, yun yung pinaka-top side na mangyayari kung ang image mo ilalagay mo dyan. Halimbawa, nag-insert tayo ng kanyang shape. So, shape format, shape fill, then picture, from a file, and then tingnan natin ng design na una. 1. So, mapapansin mo, ito yung nasa pinakataas, ito naman yung pinakababa ng ating design. So, balik tayo doon. Ang design natin ay ito. Yun yung 1 natin. Yan. So, dapat dapat nakatayo siya. Dapat nakaganyan. Pero nangyari ganito. Kasi ito yung pinaka-top ng ating design. Dito naman, yun naman magagaya niya. Ito yung pinaka-top na design. So, ang dapat natin gawin, dapat ito nakatayo. So, dapat taas siya. Dapat nakaganyan. Okay? So, para magawa yun, kailangan natin ng another shape na pwedeng i-merge natin. Pero make sure na nakatayo siya. So, ilalapatan lang natin siya ng shape sa ibabaw. Ganyan. Alisin natin ang outline. Then, select mo lahat. Kapag na-select mo lahat, kung may mga excess dyan, alisin mo. Katulad nitong nasa baba. So, ito lang dapat pipiliin mo. And after mo ma-select, then, picture format, or shape format, then merge shapes, then fragment. Now, this time, nakatayo na siya. However,
meron tayong sobra na ano dito, alisin na lang natin yan. So yan, click natin to, then delete. So kapag ito ay ginamit natin at nilagyan natin ng image design, nakatayo na yung kanyang orientation. So try natin. So ito, click, shape, fill, then picture, and then from a file, and then 1. So papansin nyo, ito na yung ibabaw niya, ito yung nasa ilalim niya. So tama na ang ating orientation. So titingnan natin, ito yung image natin na kailangan gayahin, at nandito naman ang ating, so kung mapapansin mo, ang kanyang orientation nandito na, ito naman ang orientation na nagaya niya. Kaya kung itatabi mo siya doon, ito yung nagaya niya image. Diba? So parehas na siya. So yan ang pinaka-goal natin, yung tamang orientation para sa ating mga shapes. Okay? So next, ang gagawin natin na ngayon ay yung pangalawang layer. Tapos na tayo sa first layer. Tama na yung orientation niya, igigilid lang po natin siya dito. And next naman na layer is this one. Copy. Kahit wala nang kopyahin, okay na to. And then, ito din. Ito ang kailangan natin ng kopya. So, copy and then paste. Then, ito dapat yung nasa ibabaw. Going to front. Okay. So, yan. Ay, sorry. So, pantayin lang natin yung image natin sa okay. So, next na ating gagawin ay lalagay natin or i-cut na natin ang mga shapes. So, here, highlight lang natin lahat. Yan. And then, merge shapes, shape format, merge shapes, then fragment. But may mga image na iba. Sandali. So, may nakita tayong image yung nandito. Dapat kasi walang matira dito. Ayan, may natira. So, alisin natin yan. Delete. So, ulitin. Oh, okay. So, ito na yan. So, select all. And then, meron pa. Ito. Parang wala naman. So, balik na natin. Okay. So, select all. Ito. Ito talaga. Dapat wala ito. So, para ma-deselect mo naman yan, kailangan mo i-press yung shift, then click mo yan. Ayan. So, ma-deselect na siya. So, ito na ang gagawin natin. Shape format, merge shapes, then fragment. Oops. So, meron na tayong pangalawang layer. Pero sa pangalawang layer na to, mali na naman ulit ang orientation na. Para ma-remedyohan natin yan, kailangan is gumamit ulit tayo ng another rectangle na papatungan na ang orientation niya is
vertical, kaganyan. So patong lang natin, insert, shapes, then yan. Then alisin natin ang outline, then select all. So makikita na natin, meron ulit na image dito. So kung meron kayo nakita dito na image na ganyan na sobra na hindi yung dapat ma-select, shift lang po ang gagamitin. Hold mo lang and press and hold shift, then deselect, click mo lang yan. Yan. So mawawala na siya. So next, pag nawala na siya, hindi mo na na-select, ay punta na tayo sa shape format, then merge shapes, then fragment. So this time, nakatayo na po yung orientation niya. Pwede mo nang burahin yung nasa labas. So, ayan na. Tama na yung kanyang orientation. So, ayan. Tabi na natin yan dyan. Ito ang kailangan nating mabura. At ano pa bang, ayan, nakita natin yung invisible. Ayan. So, next layer, ito naman. So, next, last layer. Copy and paste. So, ito dapat nasa unahan. Okay. So, pantayin lang natin. Yan. So, select na natin lahat. Select natin ay shape format, then merge shapes, then fragment. Meron na tayong ito, dalawa, tatlo, and isasali na natin itong nasa taas. Bubarahin natin nasa baba. So, meron na tayong third row and yung pinaka-top na row. Okay. So, actually, ang problem ulit natin dito yung orientation ng image. Nakatagilid pa rin. Mapapansin nyo, nandito yung ating rotation symbol ba yan? So, yan. So, aayusin natin yan. So, ibaba lang natin ng konti. Yung mga sobra. So, burahin na natin ang mga sobra. So, ito ay nandito. Ito naman ay nandito. Okay. So, para matama yung ating orientation ulit, papatungan natin siya ng another shape. And then, magpa-fragment ulit tayo. So, shape outline dapat wala. And then, select all. Ayan. Kung meron kayo nakikitang ibang image na wala dapat, pwede nyo nang burahin. So far naman sa ganito, wala naman siya. Okay. So, pwede tayong shape format, then merge shapes, then fragment. Meron talaga. Ulit. So, dapat wala tayong makitang mga residue. Okay, nakakatawa ng residue natin. Residue. Ayan. So, alisin natin yung mga residue natin. So, dapat wala tayong maselect na ganun. Okay. Ayan. So, may dalawa tayo. Objects. So, ito dapat kailangan natin mabura. So, dapat wala yan. So, next. Ayusin ulit natin. Then, we have dapat align properly. Medyo mahirap lang talaga gumawa ng design, pero ganyan po talaga ang dapat na gawin para makuha natin ang tamang orientation ng mga image kapag naglapat tayo ng design. Ayan. So, ito naman dito. Dapat kabit-kabit na. And oops, nasa na yun? And last one, ito.
So, dapat merong konting distansya para makita na o ma-recognize na cut yan ng ating pag-merge ng shapes. Patungan natin siya ng shape sa ibabaw na ang kanyang orientation ay vertical. Yan. So, wala ulit outline. Then, select all. Ayan, meron pa rin isa. Ito. Singit. So, dapat ma-deselect mo yan. Shift, then deselect. Yan. So, next, shape format, then merge shapes, then fragment. Okay. So, we have the final row. Natama na yung orientation niya na ibaba. So, ayusin na lang natin yung arrangement ng ating design. Dapat ikit-ikit. Tapos na tayo sa ating pagkat ng mga shapes na akma sa ating design orientation. So, gusto natin ganyan, diba? So, ang susunod naman natin na gagawin ay ilalapat na natin yung mga design natin sa ating shapes na nakat. So, yung apat na design na kunwari tapos na tayo mag-cut ng apat na design, naglalagay na tayo ng design sa ating design template. Okay, dumako naman tayo sa paglagay ng design sa ating mga nakat na shapes with proper design orientation. So, dito tayo. Next, ang gagamitin natin na operation dito sa paglagay is yung addition. So, ito yung 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 1, and 3, 0, 1, and 2. Ito naman yung proposed design natin. So, next, para mailagay, click natin ito. Una. Then, shape format. And then, shape fill, and then picture from a file, and piliin natin yung 0. So yan. So para hindi tayo paulit-ulit na maggagawa ng procedure na ganon, hanapin lang natin yung kailangan panlagyan ng 0, and then click natin yun. So ito, saka ito. So ito, and then ito ang 0. Then, punta tayo dito sa arrow na to. Dito, shape format. Then, click mo yung pinakababang arrow. Yan. And then, click mo yung picture or texture fill. Ayan. Then, palitan natin siya ng picture. Ito dapat ang lalabas niya. And then, ito naman. Sunod na magiging 0. Tapos, click mo na lang yung picture or texture fill. Yan. Kumbaga, na-copy niya na kung ano yung previous na ginamit mong design, and madali na siya lang i-input dito sa ating design. So, click ulit natin dito. Then, picture or texture fill. Okay. Next naman, it's yung mga 1. Ito. So, click natin to. And then, picture or texture fill. Nakopya niya, pero dapat baguhin natin yung picture na i-insert. So, insert natin. Then, from a file, then piliin natin yung 1. Ayan. Next, pwede natin i-select yung next na kailangan maging 1. So, ito ang 1. Then, pag pinindot mo na yung picture or texture fill, makakopya niya na yung previous na design na pinili mo kanina. Then, hindi ka na umulit ng procedure pa. So, next is ito, yung dalawang 1. So, ito, saka ito. So,
ito, then picture or texture fill, and then ito, picture or texture fill. Excuse me. Next is this one, yung 2, and 2. So yung 2, insert natin picture or texture fill, and then insert natin yung bagong design. Okay, so ito yung 2 natin. So yan. Then this one is another 2. This one is another 2. Then next, may 2 pa sa pinakakanto. So ito yun. Ito, yan. Next, last, yung 3. So this one, picture or texture fill, and then insert, then from a file, and then yan. So baguhin na lang natin to, and baguhin na lang natin yung ayan. So ito na yung design natin. Pwede na natin siyang ayusin ng ayos, and then after na maayos natin yung design natin, na make sure wala siyang gap sa design, we're good to group the image. Okay na. So yan. So select all na lang natin, and we have our design, then picture format, then group natin sila lahat. Okay, ulit. So medyo naghang. Okay. Again, picture format, then group. Meron tayong mga image na dapat hindi kasali. So i-deselect lang natin to, ito, and ito. Yan. So dapat ito lang ang meron tayong design. Then group. So yan, meron na tayong ating ito na. Ayan na yung design natin. Ilang pa. Okay, so ang sunod nating gagawin ay kung paano natin i-insert ang ating design sa ating MS Word. So punta tayo sa MS Word, open natin yung file na meron tayong kopya. So ito yun. So ang number pattern natin is addition, and then generated design is reflected. So gagawa tayong design na reflected. Balik tayo sa PowerPoint, and then ito ang kailangan natin ayusin muna. So bago natin ilagay doon, dapat tama yung orientation ng ating image. So copy natin yan dito, and then lagay natin muna dito. Since ito ay naka-rotate na 45 degrees, so ibabalik natin siya sa kaya kailangan position niya ay ganito. Yan. So para mabalik siya, click natin yung image na naka-group. So naka-group na siya. Then rotate, and then more options. Then lagay natin dito is negative 45. So yan na. So ito na yung ating image. Okay. Next, ang kailangan natin gawin ay ilagay muna yung mga numbers. Operation natin is addition. So i-print screenshot lang natin to. Then ilagay natin dito somewhere. So para hindi magalaw, ilagay natin. So yan. So hindi kita. Wait lang. Ulitin natin yung screenshot. So we have
Yan. Okay. So, lagyan natin doon. Then, click mo yung image. Then, click mo to. Then, ito. Select mo yung in front of text. Yan. So, para may kopya tayo for that. Next is, ito ay, ang kanyang orientation is dapat nakaganito siya. So, yan. So, ito yung 0. Ito yung 1. Ito yung 2. Ito yung 3. So, ito ang papalitan natin. 0. Ito yung 1. Ito yung 2. Ito yung 3. Ayan. So, kopyahan na lang natin lahat. Two, 3, 0, 1. Then 3, 0. Hindi natin makita masyado na maliit. 1 and 2. Okay, so tapos na tayo sa number pattern. So, burahin na natin to. Ang next natin yung gagawin, ilalagay natin yung mga image dito. So, insert, then pictures, then make sure na nasa picture na rin yung natin. And dapat naka-label na lang ganito. So, 0. Okay, so dapat natin siya dito. And pag may nakita yung ganito, pindutin nyo pa rin yung in front of the text para hindi magalaw. Then, make sure na naka-lock aspect ratio. Pag pinag-edit mo, nandito lang siya sa 0. So, adjust natin ng konti. Excuse me. And then, next, yung 1. So, insert. Pictures. Then 1. So, still in front of the text. Pwede ng konti. And then, lagay natin sa box. Okay. Next. Okay. Next is 2. Insert. Pictures. Device. Then 2. Then, in front of the text. Natin. So, dapat saktong-sakto lang. So, hindi dapat siya kalagpas. Yan. Next, insert, pictures, this device, then, in front of the text. Kasi minsan, kapag hindi mo siya in front of the text, magagalaw sa mga MS Word. So, ganun ka-sensitive ang MS Word. Pero lalagay ng pictures. Ayan. Tapos na tayo sa legend. Ang sunod natin gagawin, yung design pattern dapat mailagay na rin natin. So, ang design pattern natin nasa PowerPoint presentation. So, dito. Ito. So, copy lang natin to. Copy. Ctrl-C. And then, dito tayo sa Microsoft Word. Then, paste. Ayan. So, then, picture format, then size, that dapat naka-lock aspect ratio pa rin siya. Okay. So, adjust natin. So, meron na tayong design pattern. Okay. Kita natin yung border. Ayan. Ayan. So, kompleto na natin ang number pattern, legend, and design pattern. So, since modular operational addition and generated design is reflected, ang gagawin natin, ilalagay natin dito ay reflected. So, punta tayo sa PowerPoint presentation. Ang gagawin natin ay reflected. So, para magkaroon ng reflected, ito, click mo lang to, then copy, and then paste. So, para maging reflected siya, ito ay
i-rotate lang natin siya ng flip horizontal. So ito, para maging reflected siya. Ayan. So this is the reflected. Okay. Next naman ay yung nasa baba. Dali, meron tayong bawang dito. So adjust natin tong part na to. Okay, picture format and group. Okay, ito dapat pantay siya. Ayan. Okay, so again, group natin. Then this one, copy and then paste. Then dapat ay reflected. Picture format, rotate, then flip horizontal. Okay. Ayan. Okay, we have the reflected na. Now next, nasa baba naman. So ito, copy mo lang to and then paste. So this time, kailangan natin i-rotate naman siya ng horizontally. So rotate, then I flip vertical. Ayan. Flip vertical. So dito ay flip vertical. Okay. Dito ay flip horizontal. Dito naman ay flip vertical. Then last one, we have copy and then paste. So this time, i-rotate naman natin siya ng horizontal. So yan. We have the horizontal flip. Okay, ito na yung ating design. Ilalagay, pero make sure kapag naglagay tayo doon, nakagroup mo na sila. So dapat nakaselect mo all and then picture format, then group. Okay, pwede natin kopyahin at ilagay na natin sa PowerPoint presentation. I mean MS Word. Okay, yan. So tapos na. And bago tayo mag-adjust, make sure na kapag nasa Microsoft Word na, huwag kakalimutan yung size ay nasa naka-lock aspect ratio. Na kapag in-expand natin, hindi magagalaw. Okay, saktuhin na lang natin. Sagala ulit siya. And then, yan. Yan ang ating design para sa reflected na modulo art design, standard kaleidoscope na ang generated design ay reflected. So, pipiliin naman natin ngayon na design ay hindi na reflected. Try naman natin na i-design ang repeated. Okay? Kasi pag ulit ng design o generated design, kailangan dun sa MS PowerPoint presentation pa rin tayo mag-edit. Kasi kapag dito ka nag-edit sa MS Word, medyo mahirap pag nag-rotate. So, punta tayo ulit dun sa PowerPoint presentation natin. At itong design na to ay sabihin natin reflected. So, gagawa tayo ngayon ng duplicate natin itong slide. Ito ay repeated. Okay. So, click na natin yung image. Next. Picture format. Then first thing to do is ungroup. So, purahin natin itong remaining. So, para magkaroon tayo ng repeated, kailangan ulit-ulitin lang natin yung image na ito. So, copy the image, then paste. Kung ano yung mismo yung nakalagay dyan, yun na mismo ang ano nyo. Wala kayong iikote o rotate. So, yun na yung talaga yung pinaka-image natin. Copy and paste. Then, copy and paste.
yan na mismo ang ating repeated na design. Sorry. So, yan. Okay, pagdikit-dikitin na lang natin para maayos ang ating image. So, pag wala na silang gap, pwede natin siyang i-select all. And then, yan. And then, group, picture format, then group. So, ito na. Then, copy. Saka tayo pupunta sa Microsoft Word. So, ito ang papalitan natin. And then, paste. Then, adjustin natin yung image. Make sure ulit sa picture format ay naka-lock aspect ratio pa ulit tayo. So, yan. Lock aspect ratio na. So, okay natin dito sa pinakakanto. And then, yan na po ang ating design para sa repeated generated design, yung standard kaleidoscope. Try naman natin ang rotated design. So, rotated design ay delete na ulit natin to. Next, balik ulit tayo dun sa PowerPoint presentation natin at duplicate natin tong isa. So, duplicate slide. Gawin naman natin itong rotated design. Okay. So, click natin yung image, then picture format, then group is ungroup. Yan. So, delete. Then dito, kokopyahin ulit natin yung first image natin. Then, para makita natin rotated yung design natin is click natin tong pangalawang kopya, then picture format, then rotate. Then, rotate to the right 90 degrees. So, dapat yan magiging. So, dikit lang natin. Okay. Yan. Next, ito naman ang kukopyahin natin. Then, copy, then paste. Then, picture format, then rotate to the right. Yan. Then, adjust. Then last, this one copy, then paste, then picture format, then rotate to the right. Okay. Gap. And okay. So yan. So select all again, image. Then picture format, then group. Then click the image, then copy, and then click tayo sa Microsoft Word, then paste. Okay, so hindi pa natin na lock aspect ratio. So, then, picture format, size, then lock aspect ratio, then okay, then okay. So we have now the standard kaleidoscope, then rotated ang ating design. So yan lamang po ang pwede ko may discuss, and then sana may natutunan kayo. So, meron pa ibang mga source ng video na to. So, if itong video na to ay nakakatulong sa inyo, and then maraming salamat sa panonood ng aking video. And goodbye. Salamat po.